Biglang tumakbo ang isa sa magagandang binibini, hinawakan ang kanyang braso at hinayla siya. Vice Strategist, dito po kayo maupo. Habang naguguluhan pa rin, tinanong siya ni Namgang, Swang Naan, ano ba ang nangyayari? Tumingin si Swang Naan sa paligid at ipinaliwanag ng may maliwanag ng ngiti, sila ang lahat ng mga taong nagtatrabaho ng gusto rito. Ang mga miyembro ng pangunahing pamilya ay laging tinatapos ang lahat, kaya walang natitira para sa kanila. Sinisiguro ng head steward na mabigyan sila ng tamang pagkain na gaya nito. Inakay niya ito sa isang mesa. Maupo po kayo. Ihahanda na namin ang inyong pagkain. Ang mga plato ng pagkain ay walang tigil na inihahain, at narinig niya ang isang katulong na malapit sa kanya na nagsasalita. Naghanda kami ng espesyal ngayong araw. Lahat kayo ay nagbubuhat ng mga armas araw-araw, kaya karapat-dapat kayong kumain ng mabuti pagkatapos ng mabigat na trabaho. Ang binatang binibigyan ay nahihiyang sumagot. Salamat sa iyong kabutihan, Lady Hoya. O, huwag ka nang masyadong formal. Isa lang din akong attendant. Mula sa kabilang bahagi ng silid, itinaas ni Linya ng isang maliit na kahon at inanunsyo sa lahat. Naghanda ako ng ilang merienda para sa inyong lahat kapag nagtatrabaho na kayo. Pinuri siya ng ilang lalaki habang kumakain, malinaw na tuwang-tuwa sa piging. Lai Nayan, Swang Nan, at ang head steward, lahat sila ay mga kahangahangang tao na karapat-dapat sa mataas na respeto, sabi ng isang lalaki. Tama iyan. Ang luto nila ay mas masarap pa kaysa sa head chef, at magaling na iyon. Sandaling hinayaan ni Namgang Jun na pumasok ang lahat sa kanyang isip. Ang makapagtipon ng ganoong klaseng mga tao at makuha pa ang kanilang loob. Ang mga kababaihan sa bahay na ito ay talagang nasa sariling liga. Biglang lumapit ang isang malaking lalaki at naupo sa tabi ni Namgang Jan. Nagpakawala ito ng isang pagod na buntong hininga. Aba naman, nang makita nito si Namgang Jan, lumiwanag ang mukha nito. Aking Panginoon, ano ang nagdala sa inyo rito? Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng isang taong tulad ninyo sa lugar na ito. Ang Vice Strategist ay tumitig lang, medyo natulala. Sandali lang, kilala ko ang lalaking ito. Nanlaki ang mga mata ni Namgang Jan sa gulat habang nakatitig sa lalaking bumati sa kanya. Ito ba talaga ang maalamat na Grandmaster mismo? Ang lalaking minsang tumayo sa rurok ng martial arts world, ang dating abot ng Shaolin Temple at ang mukha ng Central Plains Martial World, isa sa 8 venerables, ang rule-breaking monk, Grandmaster Ilchian. Matapos mawala ang isa sa kanyang mga braso, ang sabi-sabi ay iniwan na niya ang Shaolin Temple. Ang kanyang espiritu ay tuluyan ng nadurog. Gumawa siya ng madugong landas sa sinumang humaharang sa kanya at pagkatapos ay naglaho ng walang bakas. At ngayon, narito siya sa Namgang Estate, tahimik na nag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Tumawa ng malakas si Namgang Jan at sumagot ng magalang. Dumadaan lang ako at nagpas siyang kumain. Tumango ang lalaki. Hindi mo mapapabulaanan iyan. Ang pagkain dito ay pambihira. Pagkatapos ay yumukod ito ng malalim. Isipin mo nga naman, ang kagalang-galang na Vice Strategist ay narito lang para kumain. Naging bastos ako sa pag-aakalang may iba pang dahilan. Noon din ay sumugod si Sunungan, ang boses ay puno ng galit. Hoy, Master Glutton, mata ko. Nakatatlong mangkok ka na, at ngayon ay nakaupo ka lang dyan at nagpapanggap na tapos ka na. Ano ba ang nasa isip mo? May mga tao rito na hindi pa nakakatikim ng kahit isang patak ng alak na iyan. Napangiwi si Namgang Jan at mabilis na bamulong, hoy, huwag mo siyang inisin. Kung talagang magalit siya, tayong lahat ay malalagay sa panganib. Ang matanda ay tumawa lang ng parang tanga at nagsabi, sinabi ko na sa iyo na hindi ako si Master Glutton. Inilabas ni Son ang kanyang dila sa kanya ng pabiro. Kumain ka pa ng isang mangkok. Kung gagawin mo iyon, gagawan pa kita ng dagdag na merienda para mamayang gabi. Ang mga tao sa bahay na ito ay ganap na hindi mahulaan, isip ni Namgang Jan. Pagkatapos ay bamulong si Sunungan sa matanda. O, nga pala, may sasabihin ang head steward sa iyo. Sa pagkakarinig nito, nagbago ang ekspresyon ng matanda at bakas ang kaba sa kanyang mukha. Ano kaya ang gusto niya sa akin? Ipinaliwanag ni Son, tungkol iyon noong tinulungan mo si Lin Yan laban sa mga goons sa palengke. Iyon ang dahilan. Inihanda niya ang buong pagkain ito para lang ipakita ang pasasalamat sa iyo.
Bukod doon, hindi ba't sinasabi ng lahat kung gaano kakalakas? Ang isang normal na tao ay mamatay na sa takot kung makakatagpo ang mga goons na iyon. Namula ang mukha ng matanda at biglang nagsalita, tama iyon. So, ano pa ang gusto niyang sabihin sa akin? Nagsimulang magtipon ang ilang manunood, sabik sa chismis. Huwag mong sabihin. Humalaklak si Zhongyan, kinindatan siya ng pabiro. Ang iba pa, sikreto na iyon. Ang matandang master ay mukhang bigo, ang kanyang mukha ay lumubog sa isang kaawa-awang ekspresyon. Ang mga tao, na sanay na sa ganitong eksena, ay nagtawanan ng malakas sa kanya. Alam ko na nga ba? Tingnan niyo ang matandang umaasa, sigaw ng isa. Napahiya ng husto. Para sa isang top master ng Southern Martial World na mapahiya ng ganoon sa publiko, ang matanda ay talagang nanggagalaiti. Namula ang kanyang mukha, ang kanyang aura ay nagpapakita ng pagnanais na pumatay. Isang nakakapaso na enerhiya ang nagsimulang damaloy mula sa kanyang palad. Pinagtatawanan niyo ba ako dahil isa lang ang braso ko? Noon din ay lumitaw ang tavern keeper sa likuran niya. Ngayon, matandang tiyuhin, sabi niya habang pinapakalma ang mga tao. Ang mga tao ay kumakain. Kumalma ka at bumalik sa pagkain mo. At para sa inyong iba, bibigyan ko kayo ng dagdag na binti ng manok. Maghintay lang kayo. Ang buong eksenang ito ay isang eye-opener para kay Vice Master Fu, Jack Ion. Bigla niyang napagtanto, ang mga tila mabababang lalaking ito ay mga master pala na hindi man lang siya titingnan ng 2 beses. Sino ang mag-aakala na magiging ganito sila kamamo? Kung makita man ng aking master kung paano sila kontrolin ng mga kababaihang ito, malamang ay atakihin siya sa puso. Biglang may pumasok na ideya kay Namgang. Sandali lang. Isip ni Namgang Jan, hindi ba ito ay isang ginintoang pagkakataon? Isang lalaki na dati ay tinawag na dragon, isa pang tinawag na hayop, isa na kinilala bilang hari, at isa pa na iginalang bilang venerable. Habang pinapanood ang mga lalaki na kumakain at umiinom, naisip ni Namgang Jan, mayroong mga 50 lalaking katulad nila sa kabuuan, tamang bilang para bumuo ng isang hukbo. Isang kislap ng pagkalkula ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang mga ito ay mga lalaki na hindi kailanman maaaring magkasama sa iisang silid. Gayunpaman, nadala silang lahat ng mga babaeng ito rito. Sila ay busog, kontento, at nakakapag-uwi pa ng merienda. Ano pa ang hahanapin mo? Ang mga lalaki ay masayang nagtatawanan nang makita ng isa sa kanila ang keeper. Masaya siyang tumawag dito, napakasarap ng stew na ito. Baka manatili na lang ako rito. Sa Namgang habang buhay, isang matabang lalaki sa tabi niya ang maingay na humihigop ng sabaw, inuubos hanggang sa huling patak. Sumigaw ito, may mga taong hindi pa nakakatikim nito. At may mga taong hindi pwedeng isang beses lang kumain nito. Narinig ito ng keeper at napahajijek. Oh, sobra ka naman. Napakagaan ng atmosfera. Dumating na ang sandali. Ikinuyong ni Namgang Jan ang kanyang kamao. Hindi ko pwedeng palampasin ang perpektong pagkakataong ito. Inisip niya ang makapangyarihang hukbo na balang araw ay ihahandog niya sa kanyang Panginoon. Batang Panginoon, maghintay kayo sa akin. Ako, ang inyong nasasakupan, ay bubuo ng puwersa para sa inyo at ihaharap sila, handa sa inyong mga utos. Isinagawa ang kanyang plano, kumpiyansang nagsalita si Namgang Jan, ang boses ay kasing linaw ng isang ibon sa umaga, nagpapakita ng dangal. Pero bahagi lang ito ng plano. Tumawa si Namgang Jan, mga ginoo, kung maaari ko lang makuha ang inyong atensyon, ang vice strategist ng Namgang clan ay may mungkahi para sa inyo. Alam ko ang bawat isa sa inyong mga kasaysayan. Habang nagsasalita siya, si Baton, ang matanda, ay huminto na may piraso ng karne sa kanyang bibig, naniningkit ang mga mata sa hinala. So, narito siya na may agenda, gaya ng inaasahan ko. Pinagdikit ni Namgang Jan ang kanyang mga kamay sa isang magalang na kilos, ganap na batid ang kawalan ng tiwala sa silid. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Gusto ko kayong manampa ng katapatan sa batang Panginoon, at umaasa ako na tatanggapin ninyo ito. Walang pakialam na nangulangot si Baton, nagpapakawala ng isang buntong hininga ng ginhawa. Pinakabalang siya nito sa wala, pero sa susunod na hininga, nagbigay siya ng diretsahang pagtanggi. Pasensya na, bata, maling tao ang nilalapitan mo. Pagkatapos ay tumalikod siya, pinatunog ang kanyang mga daliri, ang tono ay pinal.
Tapos na kami sa mga gawain ng martial world. Ang gulat ni Namgang Jan ay bakas sa kanyang mukha. Ano? Bakit? Pagkalipas ng isang sandali, humalaklak ang iba pang mga lalaki. Kalmadong idinagdag ng isa, maling mga tao ang nakuha mo. Subukan mo ang swerte mo sa ibang lugar, Vice Strategist. Dahil doon, alam ni Namgang Jan na kailangan niyang maging mas matigas. Isang tusong ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung talagang tapos na kayo sa lahat, hindi ba dapat ay nasa mga probinsya nyo na kayo o namumuhay bilang mga ermitanyo sa bundok? Bakit kayo narito sa Namgang Clan na gumagawa ng mabababang trabaho? Tinamaan sila sa sinabi niya. Ang ilan sa mga matatanda ay nagkatinginan, naguguluhan at hindi makapagsalita. Dahil natalo kami, sigaw ng isa sa mga lalaki, sa wakas ay nawala ang kanyang composure. Naging mabigat ang tensyon, lahat ay napayuko. Napayuko sila sa lungkot, ang kahihiyan ng kanilang pagkatalo ay bumabalot sa kanila. Isang ganap at lubos na pagkatalo. Natigilan si Namgang Jan. Iyon lang ba talaga ang dahilan? Hindi makakalimutan ni Baton ang araw na iyon. Ang araw na lumaban siya kay Namgang Han. Naalala niya ang espada ng lalaking iyon, nanginginig ang kanyang boses sa takot. Nakulong kami sa kanyang swordsmanship. Nagpakawala ng isang buntong hininga si Namgang Jan, pagkatapos ay isang mahinang tawa. Maaaring hindi ko ito ganap na naiintindihan, pero sa tingin ko ay nakukuha ko ang punto. Ang kanyang iniisip ay agad na napunta sa kanyang sariling master. Hindi ba't dati rin siyang takot dito? Nagsimula siyang magkwento ng medyo nahihiya. Ako rin ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa ng 10, 100, o 1000 beses, namumuhay sa anino ng aking master. Ang pinakamahalaga para sa inyong lahat ngayon ay wasakin ang multo ng espadang iyon na nagmumulto sa inyo. Bilang isang strategist, wala akong nakikitang ibang paraan. Naglakad si Namgang Jan kay Baton. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagsisisi. Paumanhin po, lilisan na ako. At dahil doon, kinuha niya ang Reg Along dala niya at nagsimulang maglakad palayo ng nakataas ang ulo. Isip ni Namgang Jan, ang pinakadakila sa mundo, ang Namgang Jan na ito ay hindi susuko ng ganoon kadali. Mayroon pang ibang paraan. Nang makitang malungkot na naglalakad palayo si Namgang Jan, hinabol siya ni Lianon, Linran, tumatawag ng Vice Strategist, aalis na po ba kayo agad? Sa sandaling iyon, nakaisip si Namgang Jan ng isa pang plano, iniisip na, tama iyan. Ito ang perpektong oras, mas mabuti ang ipakita kaysa sabihin. Agad siyang nagkunwaring kaawa-awa, namumula ang mga mata habang tumatango. Oo, may biglang dumating na kailangang asikasuhin, kaya kailangan ko nang umalis. Kasabay nito, isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pupukawin ko ang simpatiya ng mga nakatatandang kapatid na ito para makuha ko sila sa panig ko. Nalungkot si Linran, pero hindi mo pa nauubos ang pagkain mo. Inilagay ni Namgang Jan ang Reg Along dala niya sa kamay ni Linran. Sabi niya, wala ito. Maliit na bagay lang ito. Pakisuyong tanggapin ang tanda ng aking katapatan. Bago pa makapag-react si Lin, ang Vice Strategist ay tumalikod at tumakas sa restaurant sa isang malungkot na paraan. Aalis na ako. Napansin ni Linran ang balisang mukha ng kanyang minamahal na Vice Strategist, at nasasaktan siyang makita ito. Ano ang mali sa kanya? Mukhang napakalungkot niya. Agad siyang sumugod kay Baton, na mata ko na nilalamon ang binti ng manok. Matandang lalaki, ano ang nangyari sa Vice Strategist? Tumingin ito sa kanya ng may pagkukunwaring inosente habang kumakain pa rin at umiling. Wala namang espesyal bukod sa pagtanggi namin sa mungkahi niya. Bago pa niya matapos ang pangungusap, isang nakakapangilabot na aura ang biglang dumating sa likuran niya. Ang masarap na mangkok ng sabaw sa mesa ay biglang kinuha sa gitna ng galit. Sobrang nagulat si Baton, nanlaki ang mga mata habang nanunood. Tila nagbago si Linran tungo sa isang ganap na ibang tao. Humarap siya rito, nang gagalaiti sa galit habang tinatanong ito. Sobrang natakot si Baton, tila lalabas na ang kanyang kaluluwa sa katawan habang nauuto. Linran, tungkol sa matandang ito, tingnan mo ito. Ang misteryosong kahon ay dahan-daang bumukas sa pagkamangha ng lahat, nagpapakita ng 10-10 kumikinang na hiyas na parang purong ginto. Sa tuwing dumarating ang Vice Strategist para kumain, laging may dala siyang espesyal na regalo.
Lumiwanag ang mga mata ni Baton na tila nakatagpo ng isang nakatagong kayamanan. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Lin. Napakabait na tao ng vice strategist, at ang hiling niya lang ay isang maliit na pabor. Siguradong simpleng hiling lang iyon. Nagsimulang humingi ng paumanhin ng paulit-ulit si Baton. Pasensya na, sobrang pasensya na. Unti-unti, ang atensyon ng lahat ay napunta sa kumikinang na bagay na tinititigan ni Baton. Nabighani rin sila sa kakaibang bagay na iyon. Isang taong nakakilala sa kayamanan ang agad na tumakbo, sumisigaw sa tuwa, hindi ba't isa itong elegant spiel? Isang lalaki ang sumingit, ano ba ang espesyal dito? Ang isa naman ay sumagot ng galit, ignorante ka talaga. Alam mo ba kung gaano ito kamahal? Ang dakilang immortal ay ginugol ang buong buhay niya para gumawa ng limitadong bilang ng mga pil na ito, at isa rito ay ang Serenity Pill. Karaniwan, para maalis ang dumi sa iyong katawan, kailangan mong maabot ang Bone Transformation Realm. Pero sa pag-inom lang ng isa nitong Serenity Pill, makakamit mo ang kumpletong physical purification. Matapos marinig ang paliwanag, nagwala ang mga tao. Para silang nakatagpo ng ginto, sumisigaw ng kayamanan. Tunay na kayamanan ito. Si Son, na na-curious din, ay tumakbo para tingnan. Tinitigan niya ang mga hiyas at nagsabi, mayroon akong 20 niyan sa kwarto ko. Kung kailangan nyo, pwede kong dalhan ang bawat isa sa inyo minsan. Natigilan ang lahat. Ano, walang paraan na ganoon karami ang Serenity Pill. Naglalakad si Hoya at casual na nagsabi, ang dami ko nang nainom niyan. Sawa na ako. Ano nga ulit yung mas masarap na dinala niya noong nakaraan? Bago pa niya matapos, ang mga tao ay nanginginig na sa takot. Ang minor core pill na nagpapalakas ng internal energy. Sa paglitaw ng ganoong kayamanan, naging mabigat ang tensyon. Nagsimulang magbulungan ang lahat sa isa't isa. Alam nilang ang vice strategist ay isang makapangyarihang figure sa pamilya Namkong, ngunit hindi nila akalain na ganito siya kagaling. Isipin mo, nagawa niyang ibigay ang ganoong kagalang-galang na kayamanan sa isang katulong lamang. Kumalat ang balita na parang apoy sa damuhan. Kung ganoon ang sitwasyon, tila hindi naman pala masama ang alok noong una. Lihim na nanunood si Namkong Dion sa siwang ng pinto, habang may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Kapag ang vice strategist ang kumilos, laging tagumpay at wala itong kabiguan. Mukhang makakabalik na ako ng payapa sa pagkakataong ito. Ngayon, kailangan ko na lang pag-isipan kung paano sila mapapaamo. Lumipas ang 3 araw. Naglalakad ng dahan-dahan si Diseo. Salamat na lang at naantala ang panukala ng aking pangalawang kapatid. Galit niyang itinaas ang kanyang mga manggas habang hinahanap ang vice strategist na si Namkong J. Nasaan na ang buhayang iyon? Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para bugbugin siya ng matindi para magdalawang isip siya bago gawin ang kanyang mga baliw na pukona. Biglang may tunog mula sa kagubatan na kumuha sa atensyon ni Des. Huminto siya at dahan-daang nirepaso ang paligid. Mukhang may nagtatago sa likod ng punong iyon. Walang ano-ano, isang matandang lalaki ang biglang sumugod ng napakabilis. Sa sunod-sunod na taga, niyanig ng hindi mabilang na hampas ang puno. Ang mas nakakamangha pa ay ang bilis ng matanda. Para siyang nakatapak sa silinyador ng sasakyan. Ang kanyang pag-espada ay mas masining pa kaysa sa isang dalubhasang mananayaw. Talagang nakamamangha ito. Sa isang kurap ng mata, 3 puno ang maayos na natapyas. Pagkatapos ay dahan-daang lumapag ang matanda sa likuran niya, tila tapos na sa kanyang trabaho. Ang matandang iyon ay si Mungkang, ang hardinero ng mansyon. Namamanghang bulalas ni Diseo, kailangan ba talagang maging ganyang ka-extra para lang magtabas ng mga puno? Lumingon si Mungkang sa bata at nagsabing, wala lang ito. Doon lang napagtanto ni Diseo at nagtanong, matanda, marunong ka ba ng martial arts? Sumagot si Mungkang nang walang pakialam, syempre naman. Tumawa ng malakas si Diseo sabay turo sa kanya. Pero ang pagsasanay mo ay hilaw na hilaw. Natigilan si Mungkang, hindi makapagsalita. Ano? Nauutol niyang tanong habang sumisiklab ang galit. Nagpatuloy si Diseo, tama iyon. Sa nakikita ko, mukhang uwang teknik ito, pero ang pagsasagawa mo nito ay napakababaw. Pinilit ni Mungkang na pigilin ang kanyang puot, nanginginig ang espada sa kanyang kamay sa bawat hininga. Paano niya nagawang kausapin ako, ang Thai Sword King, ng ganoon?
Lumapit si Mungkang, puno ng hinanakit ang mga mata habang nakatingin sa bata. Anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi mo? Malamig niyang tanong. Ang Teigi Sword King ay dating pinuno ng Wuwang Sect, ang nakatatandang kapatid ng kasalukuyang pinuno. Matapos siyang matalo sa kamay ni Namgang Han, nilisan niya ang Wuwang Sect. Sa madaling salita, napatalsik siya dahil sa pagwawala habang lasing at pagwasak sa dambana ng mga ninuno. Mula noon, sumumpa siya na hindi na muling maglalabas ng galit ng walang pakundangan, gaano man siya kapot. Tahimik na tinitigan ni Mang ang bata, tulala. Kung nasa Wuwang lang ito, lahat ng unang henerasyon ng mga disipulo, kabilang ang sect leader, ay malamang na nagtulong-tulong na para batukan ang batang ito. Isipin mo, ang isang sakitin at walang siglang bata na tulad nito ay may lakas ng loob na punahin ang kanyang martial arts. Dahan-daang pinagtagpo ni Deseo ang kanyang mga kamay na parang hugis talam at mahinang sinabi, kaya naman kapag nagtatabas ka, itigil mo na ang paggamit ng iyong martial arts ng palpak. Putulin mo lang ang dapat putulin. Kapag may nagkamali, ikaw lang ang masasaktan. Narinig mo ang sinabi ng pamilyang Di, hindi ba? Hindi man lang nakikinig si Mungkang sa mga salita ng bata. Lunod siya sa sarili niyang mundo sa maliit na bakurang ito. Hindi mo pwedeng pagsalitaan ng ganoon ang mga tao, ikaw na mayabang na bata. Siya kaya ang bunsong anak ng pamilyang Namong. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam na si Deseo. Sige, aalis na ako. 3 araw na akong walang tulog, at hihimatayin na ako sa antok. Basta, huwag mong sasaktan ang sarili mo. Biglang sumigaw si Mungkang. Sandali lang. Ano ba ang nakita mo at nasabi mong palpak ang teknik ko? Bumantong hininga si Deseo. Mukha lang talagang palpak, alam mo na. Hindi kumbinsido, itinuro ni Mungkang ang hanay ng mga puno na maayos niyang tinabas. Saan ang palpak dito? Sa katunayan, perpekto ang pagkakatabas sa buong hanay. Walang mali, sa isang tingin, ang mga punong ito ay mukhang napakaganda ng ayos. Ngunit, pilit ni Mungkang, hindi yan ang nakikita mo, di ba? Tumango si Deseo. Tama, hindi lang ito magaspang, sobrang hindi rin ito epektibo. Ang mga salita ng bata ay lalong nagpadilim sa mukha ni Mungkang. Pinilit niyang pigilin ang umaapaw na galit. Importante ang pag-uulit ng 3 beses, pasensya, pasensya, pasensya. Ang batang ito ay walang naiintindihan. Hindi niya maaaring maunawaan ang malalim na kahulugan ng pagtatabas ng mga punong ito. Ang espada ay nahahati sa 2 landas, ang espada ng buhay na ginagamit upang magpreserba, at ang espada ng kamatayan na ginagamit upang kumitil. Bilang practitioner ng Wuwang, ang buong buhay ko ay paghahanap sa espada ng buhay. Isang bata lang siya, hindi niya posibleng maunawaan ang pinakagawa ng Wuwang. Pinagmasdan ni Deseo ang puno ng malalim ang iniisip. Kahit ang isang elder ng Namkong clan ay malamang na mabigang maunawaan ang antas na ito ng kasanayan. Casual na hinawakan ni Deseo ang isang maliit na sanga sa kanyang harapan. Ang pagtatabas ay ang pag-aalis ng mga bagay na hindi naman kailangan. Ngunit ang paraan mo ay hinahayaang manatili ang lahat. Binigyan niya ito ng marahang yugyog, at ang mga mahihinang sanga ay agad na nagkalat sa lupa. Kaya habang mukha itong perpekto sa labas, ang isang simpleng subok na tulad nito ay nagpapakita ng mga mahihinang sanggang iniwan mo para mabali. Ngunit iba ang tingin ni Mungkang. Malakas siyang sumagot. Sadyang hinayaan ko silang mabuhay. Hindi ba't mas mabuting panatilihin ang lahat? Ngumiti ng bahagya si Deseo. Sa ligaw na kalikasan, totoo yan. Itinuro niya ang isang ibon sa malapit. Dahil ang mga insekto at hayop ay may mapaggagamitan sa mga sanggang iyan. Ngunit ito ang mansyon ng Namkong, isang lugar na walang ordinaryong tao, at wala ring mga insekto at hayop. Ito ay isang teritoryo kung saan walang nilalang ang nangangahas na pumasok. Kaya naman, tungkulin ng tao na alisin ang mga mahihinang sanga upang ang puno ay tunay na lumago. Nagulat si Mungkang. Ang tubig ay dumadaloy pababa. Ang malakas ang namumuno sa mahina, masayang tanong ni Deseo. At ano ang mangyayari kung gagawing pantay-pantay ang lahat? Agad na sumagot si Mungkang, hindi ba't iyon ang pinakamabuti? Lahat ay uunlad ng pantay. Pinigilan ni Deseo ang tumawa. Naniniwala ka ba talaga riyan? Sa kabaligtaran, isang matinding kompetisyon ang sesabog at isang bagong hirarkiya ang isisilang mula sa kaguluhan.
At sa proseso ng pagbuo ng bagong kaayusang iyon, hindi mabilang na inosenteng buhay ang isasakripisyo. Isang pag-aalinlangan ang dumaan sa mga mata ni Mungkang. Malamang ay hindi niya akalain na ang isang bata sa ganitong edad ay magtataglay ng ganoon kalalim na kaalaman. Kalmadong nagpatuloy si Diseo, kaya naman ang pag-aalis sa mahihina ang pinakamalaking kabutihan na magagawa mo para sa mga natitira. Kailangan mong gumawa ng tamang daloy. Sabihin mo sa akin, naiintindihan mo ang kalikasan ng isang teknik, di ba? Ang isang standard na teknik ay naglalaman ng iisang mystical core. Lahat ng ibang galaw ay naroon lamang para ihanda ang core na iyon. Kaya anong mangyayari kung ang lahat ng tatlong bahagi ng isang teknik ay pupunuin mo ng parehong mystical essence? Nag-isip si Mungkang bago nagsalita. Kung ganoon, mawawalan ng saysay ang teknik. Magiging isa na lang itong walang kabuluhang pag-uulit ng parehong aksyon. Tumango si Diseo bilang pagsang-ayon. Eksakto. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumalaw, nagsasagawa ng sunod-sunod na malalambot na kilos, pinupunan ng mga puwang ng mga panlinlang at tinatabas ang mga hindi kailangan. Nagpakita si Diseo ng isang napakapino at dalubhasang porma sa harap ng mga mata ng matanda, na tila ba bumubuo siya ng isang teknik na sumusunod sa isang natural na landas. Isang nagninangas na aura ang bumalot sa kanya at ang rurok ng kanyang mga galaw ay isang maningning na liwanag na tumanglo sa buong hardin. Napapikit si Mungkang, ganap na nabighani sa presensya ni Diseo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mungkang na parang napakaliit niya sa harap ng kapangyarihan ni Diseo, na parabang nakaharap siya sa isang bodhisattva. Biglang naunawaan ni Mungkang ang prinsipyo na matagal na niyang hinahanap. Ramdam niya ang aura ng Supreme Ultimate na nagmumula sa mga pinutol na sanga sa isang tingin lamang. Samantala, si Diseo ay nakatutok ng husto sa puno sa kanyang harapan. Ngunit kung magpapatuloy siya ng ganito, mapapagod siya ng husto. Nanlaki ang mga mata ni Mungkang, tila napigil ang hininga. 10 taon na ang nakalilipas, noong matalo ako kay Namkong Han, sinabi rin niya ang eksaktong bagay na iyan. Inabot ako ng 10 buong taon para lang magsimulang maunawaan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Isipin mo na maririnig ko ang parehong mga salita mula sa batang ito ngayon. Maaari kayang ang sagot na hinahanap ko ay nasa kanya. Bulong ni Mungkang sa sarili, hindi alam ang gagawin. Biglang may pamilyar na boses na tumawag mula sa likuran. Andyan ka lang pala, bata ka. Inis sa istorbo, lumingon siya para tingnan ang dumating. Ngunit nang makita niya ng maayos, napagtanto niyang pamilyar na mukha ito. Si Lihan, ang dakilang manggagamot, Divine Doctor, ay naglalakad patungo sa kanila na may galit na ekspresyon, nakakuyom ang mga palad at diretsyong papunta kay Diseo. Ikaw na bata ka. Alam mo ba kung gaano kita katagal hinanap? Hinawakan ni Lihan si Diseo at sinimulang hilahin palayo, habang sumisigaw, bilasan mo at sumama ka sa akin. Kailangan kong suriin ang palso mo. Naghikab ng malakas si Diseo at sinubukang magpaliwanag, inaantok lang po talaga ako. Papunta na sana ako sa kama. Nanatiling nakatayo si Mungkang, pinapanood ang dalawa habang naglalaho. Tumingin siya sa mga punong inalagaan niya at bamulong, mukhang napasobra yata ako. Biglang sumulpat si Batun mula sa kung saan, nagtatanong, bakit nakatayo ka lang dyan? Nakatingin siya sa direksyong pinuntahan ni Lihan at nagtatakang sinabi, hindi ba't ang Divine Doctor iyon? Kahit sa panaginip ay hindi ko inakalang magkikita kami ng ganito. Biglang binalasubas ni Mungkang ang katahimikan. Nahanap ko na sa wakas ang sagot na matagal ko nang hinahanap. Nang masabi niya ang mga salitang iyon, natigilan si Baton, lito sa sinasabi ng kanyang lumang kaibigan.